Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang gawin ang compression test. So mga kakailanganin natin, una syempre compression tester, sunod spark plug wrench at ballpen at papel. So procedure ng compression test, una kailangan mainit na yung makina nyo, pero hindi naman dapat na sobrang init, dapat warm lang. So tatanggalin natin yung mga spark plug wires, tapos tatanggalin natin lahat ng spark plug gamit ang spark plug wrench natin. Ang compression test ginagawa para malaman ang kondisyon ng makina nyo. Kung darating sa inyo yung pagkakataon na mausok na kulay blue yung makina nyo, o kaya minsan pumapalyat at may nag-advise sa inyo na kailangan ng i-overhaul ang makina, huwag kayo agad maniwala. Mas maganda magpa-compression test muna kayo, dahil yung compression test ang magsasabi kung ano talaga yung problema ng makina nyo. So, sa inyong camera pag dito. Okay, so yan, natanggal na natin lahat ng spark plugs. Tapos kailangan din pala natin tanggalin yung high tension wire na nakakabit sa ignition coil papunta doon sa distributor para maputol yung kuryente. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga high tension wires natin nakalaylay lang. Ang iniiwasan natin dyan, magkaroon ng spark or magkaroon ng may lumabas na kuryente doon sa high tension wire, katabi pa naman yung fuel pump. So ang iniiwasan natin dyan, lumiyab yung sasakyan. So sa ignition coil pa lang, tanggal na yung kuryente. So yun na yung compression tester, at isasalpak na natin sa cylinder number 1. Paglalagay ng compression tester, kailangan kamay lang. Hindi nyo siya pwedeng gamitan ng liabe. So yan, kapag masikip na siya, kailangan may isa kayong assistant na magka-crank ng engine. Tapos titignan natin ngayon kung ilan yung magiging reading ng compression. Sige na, ako na gutin mo na itong muna. Yan. Ito yung susi, oh. Tingnan mo muna kung naka-neutral lang. Yan. So, tignan nyo maigi yung ating gauge. Gilan, tuloy-tuloy lang. Oh. So, yan. So, sa compression test, ika-crank nyo lang siya ng ilang cranks. Tapos, kapag hindi na umaangat yung needle, yun na yung ibig sabihin na maximum na compression sa loob. So sa mapapansin nyo, siya ay nasa 160. So nasa mga almost 162 ang ating compression. So ililista natin siya doon sa papel kanina. Cylinder number 1, 162. Then next cylinder naman tayo. Tatanggalin natin to. Tapos ipipress nyo lang itong button na to para ma-release yung air.
para bumalik sa 0 yung gauge. Tapos ilalagay nyo sa cylinder number 2. So yung aking spark plug tube. Okay, yan, masikip na. So ika-crank ulit natin yung engine para makita naman natin yung reading ng cylinder number 2. Tuloy-tuloy lang natin. Up. So ito is nasa 170 PSI. Medyo malabo yung kuha ng cam. Okay, so ilista natin siya. Cylinder number 2, 170. So cylinder number 3 naman tayo ngayon. Okay. Ka-crank natin ulit. Ay, lumuwag. Ka-crank natin ulit yung engine. Dahil lang nada. So ito pa lang ating gauge. Dahil lang nada. Huwag mo muna i-ka-crank. Kung mapapansin nyo, yung gauge, bawat crank umaangat yung needle. So kapag ka napansin nyo na yung nakakailang crank na kayo at hindi pa umaangat yung needle, tapos bigla-bigla siyang papalo ng malakas, ang problema ng makina nyo sticky na valve. So naninikit na yung valvula ng inyong makina. So kanina naman napansin nyo na tuloy-tuloy naman yung pag-angat ng needle ng ating gauge. So dito na tayo sa cylinder number 3. Ayan. So siya naman 160. So 160 rin ang kanyang reading. Okay. So lista nyo yung cylinder number 3. Cylinder number 3, 160. Okay. So nasa last cylinder na tayo. Okay. Last cylinder. So magka-crank na tayo ulit. So sige. Sige pa. Up. So ito namang isa, cylinder number 4. Nasa 169 169 or 168 PSI. So cylinder number 4. Cylinder number 4 is 169 na lang. Okay. So yan. So ito yung reading ng ating mga cylinders. So bawat cylinder kailangan ang difference lang niya sa isa't isa is hanggang 14 PSI lang. So kung nyari ang cylinder number 1 nyo is 162, tapos ang cylinder number 2 nyo biglang naging 130, ang ibig sabihin pwedeng worn rings or broken rings. So pagka mababa naman ang reading, pwede kayong mag wet test. Sa wet test naman ang ginagawa, lalagyan nyo lang, i-squirt lang kayo ng langis doon sa loob ng combustion chamber. Tapos gagawin nyo ulit yung test. So kapag nagbago yung reading nyo, ibig sabihin
sira na nga yung piston ring nyo. At yun yung time na makakonvince kayo na kailangan nyo ng magpa-overhaul or top overhaul. So, ganyan gawin ng compression tester. Okay, thank you very much.